A day in a life ng isang OFW na hindi marunong magkutsara kaya palaging nababash. At ito nga'y kakain na naman kami ng inay at ang aming pangulam ay talaga namang sari-saring talong. May tortang talong, merong pritong talong, at merong talong na inilagay sa sinaing na isda. Kaya matalong na umaga po sa inyong lahat mga kaulam. Ang inay ayan ay naka-jacket ng kanyang gamusang jacket dahil yan ay napakamaginawin. Kahit electric pan lamang ang aming gamit, yan ay giniginaw. Parang ako, sa kanya talaga ako nagmana. Pasensya na nga pala kay mga kaulam sa aking boses at parang namamalat dahil ako ay maghapong nagturo ng 6 na subjects na dire-diretsyong walang pahinga. Hindi ko alam kung ito baga ay pwede sa akin o hindi dahil ka-opera ko laang ay talaga namang pagod na pagod ang aking lalamunan sa buong maghapon. Kaya ako ay medyo nag-aalala din. Hindi naman tayo pwedeng hindi magtatrabaho mga kaulam at tayo talagang sasala sa oras. Joke lang ho yung sasala sa oras. Tayo naman makakaraos din kahit papaano. Pero hindi ho tayo pwede talagang hindi magtatrabaho at talagang malaking kakulangan pag hindi ako nagtrabaho. Ay sabi ko sa inyo, talagang grabe ang aming kwentuhan diyan namang inay, ang aming chismisan. Kaya ako ay napa-voice over. Hindi po pwedeng i-live ang aming mga huntahan na talagang buhay ng may buhay ang aming pinag-uusapan. Maigi na yung ako'y naamin sa inyo na kami ay nagchichismisan kaysa sa naman totoong deny ng deny ay chismosa din naman. Kaya lamang pag kami nagchichismisan mga kaulam ay kami laang, hindi na namin pinalalabas pa kung saan. Walang nag-aaway, walang naaapektuhan at walang nasisirang buhay. Parati ko nga itong sinasabi sa aking mga live, lahat tayo ay ipinanganak na chismosa, huwag na tayong tumanggi pa. Pero iyan ay depende kung ikaw ay talagang makakasira ng buhay. Yung mga ibang chismosa ay talaga namang lawit pa ang dila sa pagpapahatid ng mga salita. Hindi baga kung narinig ay narinig na lamang, ipiti na lamang sa tiyan, huwag yung ilalabas pa. Kaya naman parati ng mga magkakahanggay babagang-babagan. Kung hindi ninyo kayang mag-ipit ng salitang naririnig ninyo, abay hindi kayo bagay pumunta sa mga huntahan dahil kayo magpapagulo ng buhay. Sinusulit namin diyang ng aking mga kapatid at saka ng inay ang tanghalian dahil uuwi na nga ng Pilipinas diyan ang aking mga kapatid. Abay maichismis ko sa inyo. Pagkahatid namin sa airport sa mga ate, nung kami ng inay ay pauwi na sa bahay, abay iyak na iyak ang inay yan sa sasakyan. Sa airport pala ang ay hindi ko na makausap at singhot sa aking tagiliran. Akin lang siyang hinayaan sa kanyang moment. At baka pag sinaway ko lalong bumanghalit ng iyak ay mahirap magpatahan. Ay di noong kami namamaybay sa sobrang kalagitnaan ng sobrang traffic, ay di hinayaan ko lang siyang mag-moment. Siguro kami ina-stuck sa traffic ng 1 oras at 15 minuto mga kaulam, na sa totoo lamang kung walang traffic ay kaya kong takbuhin simula airport hanggang bahay namin, kaya kong i-drive ng mga 10 to 12 minutes. Inabot kami ng 1 oras at 15 minuto. Gayon katindi ang aming traffic na dinaanan. Doon sa traffic na iyon ay hinayaan ko siyang mag-moment. Hinayaan ko siyang magsisinghot at umiyak ng impit at hindi talaga namang hindi ipinahahalata sa akin. Ay ramdam na ramdam ko naman. Dahil sa totoo lang mga kaulam, yung dalawa kong kapatid na yan ang parati niyang kasama. Yan ang parati niyang kabanding. Yan ang parati niyang kaulayaw. Palibhasay ako nga ay sa malayo nakatira. Kaya malaking bagay sa kanya noong maihatid sa airport at alam niyang matatagalan na naman bago sila magkasama-sama. Mas pinili namin mga kaulam na naririto ang inay dahil doon sa Pilipinas talaga namang sobrang dami niyang stress doon. Hindi sa amin pero sa mga nasa paligid-ligid siya talaga'y sobrang stress. Kaya sabi ko kung hanggat gusto mo dito, hanggang kailan mo gusto, ikaw ang masusunod. Ikaw din ang magdidesisyon kung kailan mo na gustong umuwi. Pag ikaw ay naiinip at namimiss mo ang mga isdang iyong itinitinda o kaya ang iyong mga manok na alaga, ay di sabihin mo lamang at ikaw ay aming ibibili ng ticket. Gusto ko kahit papano ay tumaba naman ng kaunti dahil dumating dito ang inay ay likit kapayat. Ibang-iba nung huling pumunta siya dito sa Dubai. Kaya sa totoo lamang gusto ko talagang sumama ang loob sa mga taong nagbigay sa kanya ng stress. Talagang pinag-iisipan kong mabuti na talagang gusto kong alisin sa aking puso ang sama ng loob sa mga taong nagbigay sa kanya ng stress na hanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin ang sama ng loob na iyon. Talaga namang ako'y hindi perpektong anak, ako'y ang aking aaminin. May mga pagkakataon nag-aargumento rin kami ng inay, may mga pagkakataon na meron din kaming hindi pinagkakasunduan, pero hindi ko talaga, iniiwasan ko talaga hanggat kaya ko na hindi talaga siya bibigyan ng stress. Kasi mga ganyang
pag ang ating magulang dapat, pag ganyang edad, hindi na yan pinapa-stress. Dapat, ayan, kahit papaano, pinapa-relax na laang. Talaga namang ako'y hanga sa aking boses, deg pa sa akin ang nagbibinata. Anong lagong? Mainam nito yun nung inihatid na ako ng aking asawa, ang inay, doon sa bahay ng aking kapatid. Aba nako po, naiwan pa ang mga gulaying aking ipinamili para sa kanya. Ngayon iniisip ko kung anong kanyang iniuulam doon. Ay maigi na lahat si Rima ay nagsarasyado daw ng isda. Yun ay gusto ng inay. Sarasyadong isda, talaga namang marami daw nakain kanina, kaya ako'y kahit papaano'y palagay ang aking kalooban. Linis sa aming bahay, naaawa ako pag narinig siya dahil hindi nga siya nakakababa ng building. Tapos kami pa ay may pusa, hindi siya sanay ng gayon. Tapos siya ay yung hindi nakakasisikatan ng araw, ay doon sa bahay ng kapatid ko ay kahit papaano'y may sikat ng araw, sariwang hangin, nakakapaglakad siya ng makakapag-exercise sa init ng araw, may apong maliit na pinagkakaaliwan, kahit papaano. Pero ang gagawin ko tuwing weekend ako'y naroroon. Siguro pag Biyernes doon ako matutulog para banding kahit papaano. Tapos pag Saturday, magbabanding, magkakainan kami, tapos saka ako uuwi ng bahay. Siguro gayon na lamang ang aking gagawin para kahit papaano nadadala ko siya at nadadalhan ng lahat ng kanyang kailangan. Yes, sabi ko nga kanina sa kanya, kapag ganitong magwi-weekend na, siya ay maglilista na ng kanyang mga gusto, ng kanyang mga kailangan at kanyang ite-text na sa akin, at ng kahit papaano ay mabibilit maiihatid ko doon kapag Sabado ng umaga o Biyernes ng hapon. Masarap din naman pag lagi kami mga magkakahuntahan. Talaga namang ugong ang tsismisan. Sa amin nga palang lahat, sa dalawa kong kapatid at sa inay, ako talaga ang pinakahuli parati nakakaalam ng mga chismis. Pagka kami naririnig sa kanila, ako talaga namamangha. Talaga namang mainam, ugong, parati ang huntahan namin. Dahil pag sila na may nasa Pilipinas, lahat ay ako na may wala naman akong makahunta ng ganare. Pagkakagaling sa trabaho, magtatrabaho pa rin sa bahay. Maagang gigising, papasok sa trabaho, uuwi sa bahay, kakain, magtatrabaho ulit. Gayon na lang ng gayon ang routine ng aking buhay. Nakakainip. Ay kung may garning nakakahunta, iba-iba, kasabi ng Luka. At lalo tigit sa lahat, ay masarap pag may nakakasalo sa pagkain. Talaga lang ako'y nakakarami. Ay hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang aking pagkain pag sila ang aking kasabay. Kaya pagkagaya ngayon na naroroon ang init, ako naririnig sa bahay, pag ako'y nakain, nakokontrol ko. Para sa alam kong pagdating ng weekend, ay babanat na naman ako ng maraming kain at kasabay ang inay.